Pero mga kababayan, we will take it a bit, siyempre, birthday naman ni Digong ngayon, di ba? Happy birthday! Oy, by the way, birthday din pala ni Shiro Kansaki daw today. Happy birthday, Shiro! What's up? Ayan. So, happy birthday, Rodrigo Duterte. May have a long, long, long life in prison. Wala na yung balloons, wala yung MacBook ko. Pinapagawa ko yung MacBook ko. Sa MacBook ko, merong mga effects na balloons eh. Tsaka yung, tawag doon, yung confetti, yung fireworks, di ba? Dito sa Windows, wala eh. Iyak. Iyak ako dito, iyak. Kaya yun. But anyway, ayun na nga. Pag-usapan ngayon natin itong, dito ba tayo sa birthday ni Rodrigo Duterte bago si former Senator Trillanes. Diba? Happy birthday kay Tatay Cardboard! Di Tatay Cardboard. Happy birthday. Tapos, syempre, hindi natin palalampasin, mga babayan, yung birthday niya. Lalong-lalo na dito sa kanyang kaarawan, patuloy ang kanyang pambubudol sa sambayan ng Pilipino. Oo. Hindi pa rin tumitigil. Bubudol pa rin, guys eh. Nambubudol pa, kala nyo. Diba? Pakita ko sa inyo yung pambubudol nila. Ito yung pambubudol. Ayan. Unang pambubudol, VP Sara Duterte calls for vigilance on Dad Rodrigo Duterte's birthday celebration. Ayan. Vigilance daw. Vigilance on what? For what? We must remain vigilant against the weaponization of the law and the unconstitutional intrusion of foreign bodies that seek to bypass our own courts. Our justice system must remain independent, serving only the mandate of the Filipino people and never the interests of foreign powers. Alam niyo mga kababayan, alam mo Sara Duterte, matuto kang hindi gumamit ng ChatGPT. Alam namin yung yung kabobohan mo. Sobra. Kilala ka namin. Alam namin na bobo ka. Hindi mo kaya magsulat ng ganito, promise. Oo. Alam namin na bobo ka, hindi mo kaya to. Hindi mo kaya to, Sara, promise. Kaya tigilan mo paggamit ng ChatGPT sa mga speech mo. Wala kang binatbat kay Secretary Gibo. Yun. May script yun, pero feeling ko bullet points lang yun eh. Feeling ko binememorize niya yung yung speeches niya eh. Si Presidente rin, ganyan. Nagme-memorize din ng speech yun. Meron lang siya mga bullet points. May bullet points lang siya, tapos binememorize niya yung speech niya. So, pero ako mga babayan, agree naman ako na kailangan maging vigilant tayo. Kailangan mapagbantay at matiyag. Bakit? Kailangan nung maging mapagmatiyag tayo sa fake news na inilalabas ng mga Duterte. Oo. Kailangan maging matalim ang ating mga mata pag ang mga Duterte ang nagsasalita kasi sigurado nagsisinungaling yan, mga kababayan. Tulad nito, pagsisinungaling. Dito pa lang, alam mo na nagsisinungaling eh. Kailan pa siya nagkaroon ng pagmamahal sa Filipino people? Ang sabi nga ni Sara Duterte last year, I'm not pro any country at all. Sabi. Wala raw siyang kinakampihang bansa. Oo. So, paano ka naging pro-Pilipino kung wala kang kinakampihang bansa? Para kay Sara Duterte, China lang malakas. Manchurian candidate, China. Sara Duterte, candidate, China. Kami, pondo, kampanya ni Sara Duterte.
Kami, China, yayaman pag Duterte, presidente. Yun talaga yun, guys. No joke, no joke. Anyway. Eto pa, mga kababayan. No? Nakakatawa kanina. Actually, pinost ko nga doon sa doon sa Facebook page yung Pinasabat with Coach Jared. Galit na galit yung mga DDS sa page ko. Oo. Galit na galit sila kasi pinost ko to. Ayan, oh. Ito. Pinost ko kasi to. Sabi, ng Volunteers for Mayor Sunny Trillanes, hindi sila DDS. Pero, andun sila sa Davao kanina. Ayan, oh, yung mga mukong na yan. Pero hindi sila DDS, guys, ha? Huwag kayong hindi sila DDS. Lalo na, alam nyo yung pinaka-ipokrito sa lahat? Yung babaeng siya yung pinaka-ipokrito sa lahat. Alam nyo kung bakit? Nandiyan din si Cardema. Nandiyan din si Topacio. Oo. Sila yung nagbanggaan sa Korte Suprema kaya hindi nakaupong congressman yung mungong na yan. Talo siya sa Supreme Court. Sabi ni Ken Reyes, kain suka daw. Hindi siya kain suka. Kain tae. Alam naman natin, mga dutae ang mga yan eh. Alam nyo yung mga kumakain ng echas, guys? Mga baliw. Pasintabi po sa mga kumakain ng agahan ngayong mga oras na ito. Oo. Dutae nga, di ba? O di kain echas. Oo. Oh, 'di ba? Ang mga pusa kumakain din ng echas 'yan. Oh, 'di ba? Yan kumakain ng echas. Mga pusa. Oh. 'Di ba? Oh, 'yun. Oh. Ito gifted daw 'to eh, pero mukhang hindi siya gifted, mukhang special. Kaya kumakain din ng echas. Diba? Anyway. Oo. Ganun guys. Oo. Lahat sila. Dutae nga kasi sila. Hindi siya gifted. He's special. Wag naman daw apina mga pusa. Ay, okay. Sige. Sorry, hindi ako mahilig sa pusa eh. Oo. Hindi ako mahilig sa pusa. Oo. Sorry. Mas mahilig ako sa aso eh. Pasintabi sa mga kumakain. Pero yung mga hindi raw DDS yan, mga hindi DDS yan, no? Yung mga hindi DDS yan. Oh, yan si Respicio. Hindi rin DDS yan si Respicio, guys. Kayo mag-alala. Si Respicio walang kwenta eh, no? Parang hindi siya vice mayor ng Isabela. Ang daming, parang hindi siya busy. Diba? Mga hindi DDS yan, guys. Oo, mga hindi DDS yan. Huwag kayo maniniwala sa mga sinasabi nila. Mga sinungaling yung mga yan. But anyway, ito yung pinakamalala sa lahat ng propaganda nila ngayong birthday ni Rodrigo Duterte. Ito yung pinakamalala, I think. Ito, yung gumawa sila ng website. Oo, pinunta ko yung website, guys. Oh, ayan, no? May website ang mga ko. Oo. May website sila. Tapos, walang laman yung website. Ito lang. Rodrigo Roa Duterte, loved by the Filipino people, a message from the family. Ano to? Oh, ayan. Oh. Tapos, ang laman doon nito, saan yun? Mga sulat daw kay Rodrigo Duterte. Ayan, mga sulat. Yan lang naman ang laman nito. Wala kayo ibang makikita dito. Puro sulat ng mga dutae kay Rodrigo Duterte. Uy, ano yun? Okay. Customs declaration. Okay. Ayan, oh. Diba? Mga, padala ng mga dutae kay Rodrigo Duterte. Pero parang konti lang. Akala ko ba Filipino people? Bakit umuulit? Oh, ba't ang konti? Diba? Ba't ang konti? Akala ko Filipino people. Nasaan ang Filipino people?
Oh, saan? Ba't nagsa-cycle ulit? Ulitin natin na. Oh, ulitin natin na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Balik sa umpisa. 1, 2, 3, 4. Akala ko Filipino people. Sana sinabi nyo, a tribute to, sabi? Oh, a website to honor the 20 letters. Ganun dapat. Nakasulat kasi many, hindi naman many, 20 lang. Ay. Di ba? A website to honor 20 letters. Ganun lang. 20 lang, guys. 20. Ghost Filipino people. Akala ko, mga kababayan, love by the Filipino people daw. Hindi naman. Love by 20 people. At least may 20, di ba? Tapos yung 20 na yan, baka mga kabit pa niya. Ang lala. Ang lala ng propaganda. Ang pangit, guys. Oh. Pero mga kababayan, may naalala din akong website. Oo. May maganda tong website na to. Maraming laman. Hindi lang 20. Ito, maraming laman to, guys. Oo, may website akong nakita. Maraming lang. Tungkol din to kay Rodrigo Duterte. Promise. Oo. Tungkol din to kay Rodrigo Duterte, guys. Promise. No joke. No joke. Oo. Itong website na to, papakita ko sa inyo yung website. Ayan, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Rodrigo Duterte. Magsabi, I love you, baby. Magagalit na naman sa mga DDS niya. Kailan ba sila hindi galit sa akin? Ito tungkol din kay Duterte to. Website din tungkol kay Duterte. Organized Crime and Corruption Reporting Project. Ayan, sa taas. Ayan, pak. Sana. Ayan, pak. Di ba? Legit yan. Website din yan tungkol kay Duterte. Organized Crime and Corruption Reporting Project. Rodrigo Duterte. Ayan, Rodrigo Duterte. President of the Philippines, responsible for more than 1,000 extrajudicial killings, endorsing vigilantism and systematic violation of human rights. Ayun, ganda. Ganda. Oo. From the Filipino people. Ayan, pugi. Pugi naman yan, dong. Pugi, ang pugi. Di ba? Galing. Pugi niya, Pugita ba? Pugita. Ituloy natin. Sabi, while he is not your typical corrupt leader, he has empowered corruption in an innovative way. Oy! Siya daw ang nagpaganda ng korupsyon sa Pilipinas, guys. Innovative naman talaga kasi, mga kababayan. Napaka-innovative. Saan ka naman nakakita? Yung maleta, nag-umpisa sa kanya. Oo. Akala ko nun, yung corruption nung panahon ni Rodrigo Duterte, pastillas lang. Di ba yung pastillas, yung nirorolyo lang daw sa kokong band. Nirorolyo lang daw sa coupon ban, tapos iaabot doon sa sa immigration officer. Akala ko, yun lang yung corruption noon. Ay, hindi pala. Oo, sabi ni Ombudsman Boying Remulla, panahon pa raw ni Rodrigo Duterte yung maleta. Innovative nga. Oo. Hindi sapat ang kokong band. Dahil hindi sapat ang kokong band, minaleta na lang!
Diba? He has empowered corruption in an innovative way. Diba? Budol, guys. Budol eh. Oo. Ano pa? Ano pa yung mga innovative ways ng kanyang pambubudol? Ito, malala din to. Malala din to, guys. Oo. Parmali. Parmali, guys. Yung Parmali. Innovative yan. Oo. Ginamit yung pandemya para bumili ng napakaraming vaccine. Oo. For kickback. Ginamit yung pandemya para bumili ang gobyerno ng napakaraming face shield na hindi naman pala kailangan. Hindi naman pala kailangan face shield. Imagine, tayo lang yung bansa na mandatory sa lahat ng citizens magka-face shield. Diba? Ito pa. Ang pinakamalala sa lahat. Oo. Yung harang sa likod ng angkas ay ng habal-habal. Kailangan daw merong harang. Imagine, meron namang helmet. Oo, na full face. Full face na ganun. Sarado. Pero hindi, kulang yun. Kailangan yung merong harang sa likod. Oo. Yan. Yung barrier sa motor na yan. Lintik na barrier na yan. Naka ng tipaklong. Budol nga, guys. Budol talaga. Lahat ng pwedeng ninakawan niya. Yung face shield, face mask, yung uniform, yung yung PPE ng mga doktor, yung vaccine, lahat, mga kababayan, ninakawan niya. Ang lala. Oo. Innovative. Innovative talaga. Di ba sinabi nga ni Sara Duterte, pagkaupo pa lang daw nila ni Bongbong Marcos, alam na raw niya yung maleta? Wag niyang itatanggi yun. Pagkaupo pa lang daw nila ni President Bongbong Marcos, alam daw niya yung kalakalan ng maleta. Di ba? Ay, yan. Lawrence Inouye. Oo. Yan yung pinakamalala na innovation. Oo. Yung drugs, nilagay mo sa loob ng magnetic lifter. Ang lala. Diba? Yan, Parmali. Legit. No joke yan, guys. Parmali talaga. Pinakamalala. Hindi pa dyan natatapos, mga kababayan. Ito pa. Maliban sa drug war, mamaya pupuntahan natin yan, yung utang ni Rodrigo Duterte na 7.2 trillion. Hindi natin alam kung saan napunta. Oo. Di ba may computation tayo dyan, guys? Di ba napakita ko na sa inyo? Mayroon na tayong content niyan before eh. Let's assume, di ba, umutang siya 7.2 trillion, di ba? And majority of that was during the pandemic. Okay. So, let's assume, mga kababayan, na 5 trillion ang budget. Kasi syempre, nung pandemic, 2020, wala tayong ekonomiya, mababa ang taxes, kailangan talaga natin umutang. Okay? Ang national budget natin, mga kababayan, noong 2021 is around 4.7 trillion or 5 trillion. I-round off na natin. 5 trillion pesos. Okay. So, alam na natin yon, napunta na yun sa national budget. So, may 2 trillion ka pa. Diba? Meron ka pang 2 trillion na natitira doon sa inutang niya. Actually, 2.2. 2.2 trillion ang natitira sa inutang niya. Okay. Kumpitin nyo po sa mga isip nyo 2.2 trillion. Sa 2.2 trillion, noong 2020, ang ginastos niya sa buong pandemic response from 2020 hanggang 2021 ay 600 billion pesos lang. 600 billion pesos. So may matitira ka ng mga ilan?
2.2 minus 600 billion. Magkano yon? So, mga 1.6? Tama? 1.6 billion? A trillion? More or less? 1.6 trillion, more or less. O matitira. Nasaan yung tira? Nasaan yung tira? May nagtanong na ba nun? Nasaan yung tira? Wala. Granted ha? Granted. Na meron na tayo national budget na 7 na 5 trillion. Binayaran na yung buong pandemic response. Bayad na 600 billion. May sukli ka pa na 1.6 trillion. Nasaan yun? Kung totoo yung maleta scheme, ano yung ina-allege ng 18 fake Marines? 800 billion, di ba? Ulitin ko para nagkakaintindihan. Ano yung ina-allege ng 18 Marines? 850 billion pesos ang inilagay daw sa maleta. Assuming it was true. Kailan naging congressman si Saldico? 2019. So, ang sabi ni Ping Lacson, kung magde-deliver ka daw ng 800 plus billion, it will take you around 3 to 4 years bago mo maubos yun. Hindi yun papasok sa Marcos administration. Bakit? Ibig sabihin, 2022 pa lang, may maleta na, di ba? Yun ang ibig sabihin nun eh. 2025 lang eh. Nangyari, sumabog yung flood control eh. It's only 2026. Diba? If you're going to use your head, if you're going to use logic, deductive reasoning, mga babayan, paano mangyayari yun from 2022 to 2025? Kakaupo lang ni PBBM ng July 2022. Kaya alam ni Sara Duterte yung maleta kasi sila yung nakinabang sa maleta. Actually, hindi lang yun. Meron pang ang sinabi to si Montulfo eh. Pagpasok daw ni BBM sa loob ng Malacanang, may nakita daw siyang 2 duffel bag na ang laman ay pera. Oh. Yung pwede niyo i-quote. Nandun, nakapost yun sa Facebook page ni Montulfo. Nakita niyo na ba yun? O nabalitaan niyo na ba yun? Hindi ko lang yun kinontent. Kasi para sa akin, chismis yun. Pero ang chismis ni Montulfo, sa sobrang kakamadali daw ng mga Duterte, umalis ng Malacanang, may naiwan silang pera. At yung pera na yun ay nakalagay sa 2 duffel bag. Oh. Innovative nga. Siya lang nag-imbento nun. Ayan, Ate Mishi. Yun nga yun, 1 billion nga daw. Oh. So mga kababayan, kung meron mang galawan ng maleta, nung panahon pala ni Digong yun. Lahat ng inilalabas nila ngayon, ito ay gawain ng Duterte family. Ngayon mga kababayan, yung mga DDS, sinisisi nila yung national debt ng Pilipinas kay PBBM. Bakit daw umabot na ng 13 trillion, 14 trillion, bla 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 bla. Okay. Sige. Ba't hindi nila masagot yung tanong na nung bago umupo si Duterte, 5 trillion lang ang utang ng Pilipinas. Pagbaba ni Rodrigo Duterte, nasa 12 trillion na.
Hmm. Di ba? Nung pagbaba niya, nasa 12 trillion na. So, kanino yung utang? Di ba? Ang bobobo ng mga DDS. Hindi, kay BBM pa rin yan kasi siya ang presidente. Ha? Sino ang presidente nung umutang? Oh, happy birthday, Rodrigo Duterte. Hindi ka bayani. Oh. Ngayon mga kababayan, now it's starting to make sense. Saan napunta yung sobrang inutang? Na again, mga kababayan, let's just compute ng logical lang. Kung ang budget nung 2020 hanggang 2021, ang budget ng 2021 ay inutang, yung 5 trillion sa 7.2, tapos ang ipinambayad sa buong pandemic response ay 600 billion, may sukli ka na 1.6 trillion. Ngayon, merong alleged na 805 billion na i-deliver daw etong mga 18 PEC Marines. Oo. At ngayon, lumalabas mga kababayan na yung isa sa picture ng maleta ay nung panahon pa ni Lord Alan Velasco. So ano yung dineliver nila? O di yung maleta lang lahat ng yun sa panahon ni Rodrigo Duterte. Yung maleta na yun, mga kababayan, we can deduce na yung maleta na yun, ang laman ng maleta na yun ay yung sukli ng 7.2 trillion. At meron pa na hindi pa reported. Kasi kulang pa 800 billion lang yun eh. So ilan pa ang kulang mo? 400 billion? Kaya afford nila si Kaufman. Imagine. Scamming. Change scamming, guys. Tapos ngayon, sinisisi nila yung maleta kay PBBM tsaka kay Martin Romualdez. Eh, panahon pa pala ng Tatay Digong nila yun. Ngayon, mga kababayan, yung sukli na ninakaw ng Duterte family, sinong nagbabayad? Marcos admin, no, nagbayad na ng 2.1 trillion sa debt service. 2025 lang yan. 2.1 trillion ang binayaran ng Marcos administration. This is what we call fiscal responsibility. At least si Bongbong Marcos marunong magbayad ng utang. Hindi pa dyan natatapos. Ito ay nung 2025 lang, yung 2.1 trillion. Siyempre, meron ka pang 2024. Meron ka pang 2023. Di ba? Sabi ni Ate Mishi, isipin na lang natin utang ni PBBM ang binayaran niya dyan. Correct. Oh. Kasi si PBBM umutang din naman. Nasa 1 point something trillion ang inutang niya. Oo. So, ibig sabihin, si PBBM, bayad din siya sa utang niya. Sa kada taon na umuutang siya, nababayaran niya yung mga responsibilidad niya. Si Digong hindi. Nag-iwan siya ng 7.2 trillion. Nag-iwan siya ng 7.2 trillion. Tapos sasabihin nyo, Duterte lang sa kalam? Oo, Duterte lang sa kalam sa pagnanakaw. Duterte lang sa kalam sa korupsyon. Oo. Duterte lang sa kalam sa pambubudol. Oo. Duterte lang sa kalam sa pang-i-scam. Legit. No joke. No joke. Oo. Hindi lang kamay na bakal, soft bites. Mukha na bakal. Oo, tikal talaga. Mukhang bakal. Hindi lang kamay, pati mukha. Bakal. Bakal sa tigas. Oh, tigas ng mukha talaga.
Hindi lang kamay ang bakal, pati mukha bakal, tigas ng mukha. Tigas ng mukha eh. Kulang. Hindi tinatabla ng kalawang guys. Oo, wala. Tigas talaga ng mukha ni Digong. Ay, naku. Naging co-maker si PBBM sa utang ni Digong. Diba? Tigas ng mukha eh. Legit. Tigas ng mukha niya. Oo. O eto pa. Eto, ikabubuisit to ng mga DDS for sure. For sure. May DDS ba sa chatroom? Oo. Kung DDS kayo dito, press 1. Seryoso. No joke. Kung DDS kayo, nanonood kayo sa akin, press 1. Sige nga, testingin nga natin kung may DDS dito. Sige, game. Press 1 kung may DDS dito ngayon. Ang tagal Parang ayaw umamin Press 1 sa mga DDS. Oo, nangyata si Omnyo G na alam ko. Huwag ka na makialam, Omnyo G. Alam ko hindi ka DDS. Oo. Ayan, may isa. Isa lang, di ako happy. Isa lang pala. Pag-invite ka pa. Oo, isa lang. Huwag naman ganun. Isa lang. Oo. Press 1 kung DDS. Oo. Baka tulog na yung mga magwawan. Kung DDS kayo sige. Mabubuisit kayo dito lalo. Yan. Ano sabi? Kasi nung panahon, 'di ba si Rodrigo Duterte, talagang siya anti-crime tsaka anti-drugs, 'di ba? Oo. Yan ang pinagmamalaki ng mga DDS Oo, 'di ba? Yung mga DDS, anti-crime at anti-drugs, 'di ba? Sabi nila. May kamay na bakal daw laban sa mga sa droga tsaka sa krimen, 'di ba? Yun ang sinasabi niya Yun ang sinasabi ni Duterte. Oo. Napaniwalang-paniwala naman ng mga DDS, di ba? Sige. In fairness, nabudol din naman ako. Napapaniwala din naman ako noon. Napapaniwala din naman ako noon. So, kaso nga lang mga kababayan, kasi, sabi nga nila, tawag dito, malalaman mo lang ang tawag dito, sabi, the proof of the pudding is in the eating. Oo, the proof of the pudding is in the eating. Kung malalaman mo lang kung masarap ang pudding, kung titikman mo. Okay. So ganito, na-experience natin si Rodrigo Duterte ng 6 na taon. Laban sa drugs at laban sa krimen. Okay. Ito yung resulta ng 6 na taon ni Digong laban sa drugs. Diba? 6 na taon yan. PIDEA ang nagsulat niyan. Real numbers year 6. From July 1 to 2016 to May 31, 2022. Okay? Malinaw Duterte to ha. 89.79 billion ng total value ng drugs ang nakuha. Malaki, 89 billion. Sabihin, this is 89 billion pesos off the streets. Tama? Okay. Mga ka-DDS natin sa chatroom. Nakakabilib ba, mga ka-DDS? Nakakabilib ba to? Hindi ko kayo aasarin, promise. Hindi ko kayo tatawaging tanga o bobo, whatever. Simpleng tanong lang. Ito ba ay nakakabilib? Yung ginawa ni Rodrigo Duterte sa 6 na taon ay may nahuli siya na total value ng droga na 89.79 billion pesos. Sa mga ka-DDS, nakakabilib ba? Oo o hindi? Yes or no lang. Nakita ko may mga DDS dito Sabi bayaran daw ako Sige. Paano? Papa-comment. 89.79 billion. Impressive? Yes? Oo. Ayaw na mag-comment ng mga DDS. Hindi ko kayo tinatrap. Oo. Amazing yan, sabi ni Red October. Sabi to si Red October, di naman DDS to Baka kinita niya, sabi ni Vancouver Gem.
Billion. Omnio G. 89.79 billion pesos. Impressive. Nahuli na drugs. Nasabat ng drugs. Para sa akin, alam niyo mga kababayan, to be honest, magpapakatotoo ako ha. Sa akin, impressive yan. Malaki yan eh. 89.79 billion, malaki yan. Impressive yan. Di ba mga ka-DDS? Umagri nga ako sa inyo. Di ba? Soft bites. In fairness, pwede na, di ba? Pwede naman na talaga. Malaki yan. Huwag na natin kunin to kay Rodrigo Duterte. Accomplishment na niya yan. Pwede na yan. Impressive to. 89.79 billion ha. Sa Marcos administration. Impressive. $97.78 billion. Nasa na? Partida guys ha. Hanggang 2025 pa lang to. 2022 hanggang 2025. Diba? 97.78 billion. Partida, wala pang war on drugs, sabi ni Jojo Asper Alegre. Mga kababayan. Mga ka-DDS. Kamusta pa kayo dyan? Kamusta pa kayo dyan? Tumaas pa daw ang value. Okay, sige. Eagle of the North, Macro Excel. Sige. Tatanggapin ko yung argumento na tumaas ang value. Sige, may inflation sa droga, guys. Sige, may inflation sa droga. Law of economics. Kailan tumataas ang presyo ng isang produkto? Law of economics. Kailan tumataas ang presyo ng isang produkto? Yon ay kapag mataas ang demand at mababa ang supply. Yon, kay Espiritu, correct. BJ Cans, tama ka dyan. High demand, low supply. Ibig sabihin, mas maraming nahuhuli si PBBM, wala nang supply. Cut off ang supply. Tumaas ang presyo eh. O di mahirap na maghanap, mahirap na mag-source. Tataas ang presyo. Alam niyo mga kababayan, nare-realize ko ngayon yan eh. Hindi sa drugs. Pero kasi may bago akong pinapasok na hobby. Gusto ko nang umpisahan yung pangarap ko. Pangarap ko lang to noon. Ngayon parang kaya ko na siyang gawin. Nangangarap ako mangolekta ng mga relo. Inuumpisahan ko na siya. Meron na ako nabili na isa na na relo na gusto ko. Na medyo on the high end. Ngayon may hinahanap pa ako isang relo. Ang mahal, guys. Ang mahal. May hinahanap akong relo sa Rolex. Ang mahal. Sabi ko, bakit ang mahal nito? Ba't ganun? Presyo ng isang bahay, guys. Sabi ko. Hindi, di ba bahay? Sasakyan. Mas mahal pa siya sa Mitsubishi Mirage. Ganun. Mas mahal pa siya sa BYD Sea Lion. Ganun. Ang mahal, guys. Ayoko sa Daytona. Ang mahal. Yan nga yung sinasabi ko, mahal eh, Daytona. At saka yung Patek. May Patek Philippe na Nautilus, 7 million. Sabi ko, Diyos ko, ang mahal. Okay. Bakit? Bakit siya mahal? For example, yan, yung Nautilus ng Patek Philippe. Bakit? Kasi may series pala yun. May release lang siya na taon. Konti lang ang nilalabas. Konti ang nilalabas pero ang taas ng demand.
O, halimbawa, yung Submariner na yan. Ayan, yung Submariner na baliw-baliw ako dyan. 2 linggo ako nababaliw dyan. Pumunta pa ako ng AD, ng authorized distributor. Punta ako ng AD. Sabi ko sa AD, gusto kong bumili ng pinag-ipunan ko ng 3 taon to eh. Punta ako ng Rolex. Sabi ko, ma'am, gusto kong bumili ng Submariner. Sir, waitlist po. Ha? Waitlist Submariner? Nakikita ko sa Facebook yan, binibenta mga 600, 700,000. Okay, sige. Tagal ko pinag-ipunan, 3 taon eh. Sabi ko, nakita ko sa mas mura daw sa AD. Mga 500 plus lang. Punta ako, AD. Yan, ako AD. Tapos sabi, sir, may waitlist. O sige, walang problema, waitlist. Lang yan, waitlist. 5 taon, sabi ko. Kaya pala mahal. Oo. Kaya pala mahal. Oo, ang Rolex na Submariner. Oo. Sabi ko, waitlist to, 5 taon. Kaya pala mahal. Mahal sa sa gray market. Umaabot siya ng 700, 900, 800. Kaya pala mahal. Kasi ang haba ng waitlist. Ganon din pala sa drugs. Oo. Ganon din pala sa drugs. If I will follow the logic na dahil kaya tumaas ang value ay dahil nagkaroon ng inflation sa drugs, di sabihin mababa na ang supply. Ibig sabihin, yung pamamaraan ni PBBM against what do you call this? Anti-drugs ay effective. Ayoko ng Richard Mille, ang pangit. Hindi ko gusto yung look niya. Ayoko nung kita yung loob. Nakapangitan ako sa Richard Mille. Gusto ko yung mga classic lang. Classic look. Yun, Submariner. Gusto ko yung Submariner. Ang next ko na target is yung, pero matagal-tagal na ipunan na naman to. 3 taon na ipunan na naman to. Yung GMT na Batman. GMT na Bruce Wayne. GMT na Bruce Wayne. Tapos, ano pa ba? Yung mga medyo, yun. So anyway, going back. So, dahil konti ng supply, sabihin, effective yung ginagawa ni PBBM. Na tawag dito? Na laban sa war on drugs. In fairness, wala pang masyadong patay, ha? So, yun. Cartier Santos, medyo kaya yan. Medyo mga 6 months na ipunan yan. 6 months na ipunan. Cartier Santos. Kaya yung Cartier Santos. Depende kung two-tone o hindi. Yung two-tone, yung Cartier Santos Dupont, Dumont ba yung Dupont? Dumont. Ayun, pwede pa. Tsaka Audemars Piguet na na yung Royal Oak. Ang ganda ng Royal Oak. Alam niyo, ito sorry hindi ito pang yung Royal Oak na Audemars Piguet. My goodness, ang ganda. Mahal lang. Presyong bahay. Oo, presyong bahay. Sobra. Parang para sa akin, masyado ng luxurious. Hindi naman ako, di ba? But anyway, tsaka hindi ko rin siya masusuot. Di ba? Iisipin ko siya, kada labas ko, pag suot ko siya, isipin ko, presyong bahay. Diyos ko. Ayoko nung ganun. Aning ako pag ginagamit ko siya. Ayoko. Anyway, going back. Kaya mga babayan, kaya ako naniniwala ako na effective, na tama yung sinabi ng PNP na bumaba ng 24.32% ang crime rate ng Pilipinas. Naniniwala ako dyan. 1.6 trillion, daming Rolex yun. Correct! Di ba? Daming Rolex na. Daming Rolex doon, guys. Oo. Just, hindi lang Rolex. Ba't ka magtsatsaga sa Rolex kung may 1.2 trillion ka? Di ba? Ba't ka magtsatsaga sa Rolex? Anyway.
So, yun. Ako naniniwala ako na effective talaga yung war on drugs. Kaya ito yung sinasabi ni Sara Duterte ng pamilyang Duterte sa website nila, loved by the Filipino people. This is BS, guys. This is BS. This is BS, mga babayan. BS yan. Is not loved by the Filipino people. Kasi kung loved siya ng Filipino people, bakit 80% ng mga Pilipino tuwang-tuwa nung nakulong siya sa ICC? Diba? Bakit according to survey, gusto ng mga Pilipino na nandun sa ICC si Rodrigo Duterte? Baka love ng China, Ken Reyes, no? Love siya ng China. Oo. Diba? Alam niyo isa pang innovation ni Rodrigo Duterte pagdating sa krimen? Oo. Sasabihin ko sa inyo, guys. Kung ano pa isa innovation. Yung talagang na-control niya ang ombudsman. Kontrolado niya ang ombudsman nung siya ang pangulo. Imagine, walang nakapagkaso sa kanya. At sinabi pa ng Office of the Ombudsman na bago. Ito si Ombudsman Remulla. Yung formally na kaso natenga talaga. Ilang taon na yan? 2021 pa yan. Natenga, guys. Lala. So, hindi talaga natutuwa sa kanya mga Pilipino. In fact, kinamumuhian siya ng napakaraming Pilipino. Kasama ako dun sa mga nagbago na ang isip kay Rodrigo Duterte, guys. Wala na. At kahit kanino pa sa Duterte family. Kasi wala eh. Astang mafia, mga loko-loko eh. Diba? Natauhan na tayo, guys. Natauhan na tayo. And I'm sure, marami sa inyo ganun din. Natauhan na rin kayo, guys. So, kaya yun. Kaya tayo, wag na natin hayaan pa na makabalik ang mga Duterte. So mga babae, nagandito lang po muna tayo sa ating live stream. Please don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see you in our next live stream, guys. Bye everyone. See you. Happy weekend. Bye. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.